3 abilities at magpaparamdam siya after neto. Yes. After mong mapanood yung video na ito ay sigurado marunong ka na at saka may alam ka na kung ano yung dapat mong gagawin. Okay, na which is 3 abilities yung pag-uusapan natin na kailangan mong magawa, na kailangan mong ma-master. Kasi kapag pinag-uusapan natin yung pagpaparamdam, ano ba yung ibig sabihin nito? Na kapag yung partner mo is hindi na nagpaparamdam, halimbawa 1 linggo, matatawag mo pa ba yan utol na partner? Meron bang ganyan na partner? Na boyfriend, na girlfriend? Na 1 week hindi nagpaparamdam? Still, matatawag mo pa rin ba yan na jowa? Or asawa? Kasi walang ganito ha na umaabot ng 1 linggo na hindi siya nagpaparamdam. Na kung minsan nga is online, pero hindi man lang marunong or makuha na mag-response sa mga messages mo. Kasi meron din talagang mga nagsasabi na yung partner ko, Kuya Kiko, is 2 weeks na hindi nagpaparamdam. So 2 weeks na hindi nagpaparamdam pero still partner pa rin yung tawag niya. Jowa niya pa rin. Biruin mo yan utol ha. Partner or jowa yung tawag mo pero hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Umaabot na ng ilang linggo. So ito ngayon, ituturo ko sa inyo para manumbalik yung atraksyon niya. Na para ma-attract siya lalo sa'yo. Na para makita niya rin yung halaga mo. Okay, so kailangan is meron ka ring abilities na ganito sa sasabihin ko. Na kailangan talaga ito utol pagdating sa larangan ng pag-iibigan, lalong-lalo na kapag hindi nagpaparamdam yung partner ninyo. Na yung una sa lahat is ability to move on. Okay, halimbawa hindi na siya nagpaparamdam ng 1 linggo or 2 linggo. Hindi na nga nagpaparamdam sa actions niya pa lang na kinikilos na hindi nagpaparamdam. Kailangan mo nang i-conclude utol na yung relationship ninyo is sumisemplang na. Na kailangan talaga ay huwag ka nang umasa. Kailangan talaga is marunong kang mag-move on. Na ipasok mo kaagad sa iyong isipan na, uy, 2 weeks na hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Kailangan ko nang mag-move on. Kailangan na hindi na ako umasa pa. Yes, kailangan utol. Okay? And then ito, yung pangalawa natin is ability to resist. Okay? Ano ba yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin natin dito is yung tipong kailangan mong lumaban. Na halimbawa na lang kasi ito ha, kung minsan hindi na nga siya nagpaparamdam, pero pagdating na nga ilang linggo, ay ito na, nagpaparamdam na siya sa'yo sa pamamagitan ng pagpapapansin. Nagre-react pa rin sa mga pinopost mo, nagsisin pa rin sa mga stories mo, or di kaya kung minsan ay magme-message pa yan sa'yo, nakakamustahin ka na yung tipong parang walang nangyari. So anong dapat nating gagawin dito? Kailangan ba nating mag-response? Kailangan ba nating mag-react din? So that is why na kailangan is may ability ka na lumaban. Na kapag nag-reach out siya, kailangan talaga ay maging matigas ka na, uy, teka lang, nagpaparamdam siya, bahala ka dyan ngayon. Akala mo magre-response ako? Akala mo magpaparamdam din ako sa'yo? Yes, kailangan mo ring magmatigas utol. Dahil sa actions na pinapakita niya na hindi nagparamdam ay sinyalis po yan na hindi kanya minamahal or hindi kanya nire-respeto. So yun. And then ito yung panghuli natin or yung pangatlo is ability to focus on yourself. Yes, meron ka bang ability na ganito? Na kaya mong mag-focus sa iyong sarili? Na kung hindi man siya nagpaparamdam, binabaliwala ka, kaya mo bang mag-focus or mag-concentrate? Yung tipong hindi na aabala? Yung tipong hindi naguguluhan? Hindi na de-distract? Hindi na e-stress? Kaya mo ba? Na kapag inatrasan ka, makapag-focus ka pa ba sa iyong pagtrabaho? Sa iyong sarili? Sa mga pang-araw-araw mo na gawain? Dahil kailangan ito utol. Kasi for sure, karamihan dito yung maisasagot ay yun na nga yung hindi ko kaya. Kasi nade-distract ako sa pag-atras niya. Nade-distract ako sa dahil hindi siya nagpaparamdam sa akin. Yes. So pero kung may ability ka na kahit umatras man siya or hindi man siya nagparamdam sa'yo,
na kaya mo pa ring mag-focus sa iyong sarili, ito, trust me mga utol, once na magawa mo yung tatlong bagay na ito, sigurado magpaparamdam at saka magpaparamdam na ito sa'yo. Dahil dito mo na mahahatak yung energy, na dito na papasok yung importansya mo kung gaano ka rin kahalaga dati sa kanya. Once kasi na nandyan ka pa nagpaparamdam, nandyan ka pa rin umaasa, nagre-react or nag-e-interact sa mga bawat kinikilos niya, ay talagang hindi niya makikita yung halaga mo or kung ano man yung meron sa inyo dati. Dahil nandyan ka pa siya itong binibigyan mo ng lakas or ng energy. Pero kung yung lahat-lahat ng ito is kabaliktaran, na hinahatak mo, na that's why kailangan is meron kang abilities, kagaya sa mga pinagbabanggit ko. Tatlong bagay lang naman yun, na kailangan isang marunong kang umatras, mag-move on, hindi na umasa. And then yung isa pa, kailangan isang marunong kang lumaban, na kung magpaparamdaman siya, kung manggugulo man siya, ay hindi ka pa rin natitinag kumbaga. And then yung pangatlo is kailangan kahit ano man yung gagawin niya, ay hindi ka pa rin nawawala sa focus sa iyong sarili. Concentration kumbaga. Dahil may goal ka, na may sarili ka ring goal sa buhay mo. Hindi lang about sa relationship, hindi lang dahil sa partner mo na ito. Once na makasanayan mo yung tatlong bagay na ito, utol, ikaw na lang itong magtataka balang araw kung bakit palagi na siya magpaparamdam, kung bakit na siya palaging maghahabol sa'yo. Yes, ikaw na lang itong magsasawa, ikaw na lang itong mas mag-iisip pa na, uy, tatanggapin ko pa ba siya? Bibigyan ko pa ba siya ng chance? Kasi parang naging masaya na ako Kasi parang nasanay na rin ako na wala siya. Yes, talagang mapapaisip or hahantong ka rin talaga sa ganito. That is why, utol, yung tatlong abilities na ito ay napaka-importante po na kailangan mong ma-master. Dahil once na magawa mo ito, na makakayanan mo, tiyak, sigurado, magpaparamdam at saka magpaparamdam talaga yung taong nambaliwala sa'yo. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.